ng MPL Philippines Season 12. It's Echo versus Blacklist International. Mukhang standard ang ating start. Magpapatintero ang ating mga roamers. Dediretso lang muna sila pag nagkataon, tsaka more on vision ang kanilang gagawin. So again, for this one, yung mga instant kill is on the side of Blacklist International, having this kalitan. Na-miss natin si Haji na makita na naglalaro. Oo nga eh. Parang nostalgic, pero we're here. Yep. Tsaka hindi naman sa... parang nalulungkot din ako na nawala si Yue, syempre. Benched lang ngayon, pero syempre maglalaro din yan in the future. But still, nakakamiss na makita si Haji, no? Yep. Gusto ko i-take note na ang napili ditong mode ni Carteezy ay assassin mode, nag-rupture siya. So, wow. And of course, yung kanyang kinuha dito yung scaling spray. So, gusto niya maging active talaga in the early stages. Nakita natin sa ISF na yung mga Martis players, hybrid sila kung maglaro. Meron pa nga nagba-multi-essence at nagta-tank build with the Martis. Pero ang choice ngayon ni Carteezy is to deal the damage. So parang nangyari dito kasi pinag-usapan natin kanina for the assassins or pagdating doon sa mas pinabilis ba yung Echo Express, pwede ito yung sagot nila through the changes sa kanilang mga emblem. So abangan, medyo slow start muna para sa ating mga koponan. Sanji, 3/4 HP, hindi pa naman level 4 ang Valentina. Pero si Sensui ngayon ay tatangke ng mga konting bawas lamang. This is just the first turtle of the game. Pero hindi na lang pala just yan. Dahil sa mga recent updates ay napaka-importante na pala ng pinakaunang pagong ng laro na to. Exactly. Kaya ito yung tunay na patintero. Ito yung tunay na mini-game dito sa Carteezy at Sensui. Pagalingan ng instincts. Speaking of instincts, nakapwesto ng ating mga players dito sa turtle objective. Si Sensui ay tatalon lang doon. Sanford merong hook. Kakagatin ba? Pero merong sumbok na gagawin doon. First blood. Pumunta agad kay Carteezy. At pwede diretsuhin. Dalawang decimate. Double kill agad. At yung turtle sa kanila pa mapupunta. At ito na nga ang katakot-takot na snowball potential ng isang Martis sa kamay pa ni Carl Teasy. Pero mukhang nakaganti naman ng isa ang Blacklist International with a pick-up on JP. This is still a win for Echo in the early game. Gusto ko i-bring up yung macro na nakita natin mula dun sa Echo. Hinawakan muna ni Carteezy at hindi niya dinamage yung turtle. Paagawan lang sila. Ang hinintay nila is magkaroon ng ultimate dun si Sanji nag level 4. Kung papansin mo, para silang mga superhero nung naglanding na may nahook doon si JP, tapos may nahatak naman siya gamit yung kinope niyang ultimate mula doon kay Renny J. So, biglang nawalan ng dalawang heroes. Ineffective para sa Blacklist kasi meron silang hard lockdown agad. So, kudos dun sa pagpapa-level 4 nila kay Sanji. And, Talagang inantay. Talagang Echo ngayon, lamang na agad ng 1.5k gold lead. At yung turtle ay isang minuto pa naman bago lumabas. Right now though, ang tignan natin ay Blacklist International. Ano bang kailangan nilang hanapin dito? Dahil mukhang medyo nalugi sila sa Valentina pick in that early team fight. Alam mo, pagdating dito, kailangan lang nilang alagaan din si Oheb. Pero wait lang, Oh! meron na pagkakuha doon. Ito na yata inaantay, nabawi ng Blacklist International. Pero tagal bago namatay. Si Carteezy pa nga makakakuha ng kill. Pero may sabatan naman dito. Si Sensui, double kill for the Martis. Grabe na yung Martis. Ito na nga ang snowball na pinag-uusapan natin. 4-0 for the two-time world champion Wolf. Paano ba pigilan ang mga ganitong klaseng Martis? Kailangan nilang i-combo yung burst nila with Kaja. Although, di ba, sabi natin, maganda yung Kaja plus the Joy. Pero nung naging choice pa nila is the back shot, biglang wala silang early game burst damage. Hintay pa nila si Oheb. Malayo din si Oheb, hindi sila makapag-burst. Oh, speaking of Oheb, parang delikado yata si Oheb din sa may top lane dahil merong tatlong players, pero tatlo din naman para side ng Blacklist International at aalis na lang muna ang taas ng disiplina ng ating dalawang koponan. Grabe yung gold lane duel na yun. Akala ko lamang na talaga si Benny Cutie pero nakaganti pa si Oheb. Tapos nag-flicker pa. Though that would be very crucial. Yep. Dahil magkakaroon tayo ng turtle fight at walang flicker ang Filipino sniper. Ang tanong dito is kung sasama, hindi sasama si Oheb sa team fight natin. So ngayon medyo tahimik lang muna ang pagkuha ng turtle. Nakapwesto ngayon, 4 na players ng Echo at hindi na rin yata i-contest ng Blacklist as Echo secures the second turtle. Nakikita natin yung value ng dalawang supports dito mula dun sa Echo. Specifically yung Franco, dahil nagiging threat talaga siya. Kumunat siya. Nung mga unang fights na nakita natin na meron siyang madaming assist, 4 assists, nagkaroon siya ng enough na gold para kumunat siya at this point. Tapos, etong si Sanji, always a threat dahil nakopya niya yung ultimate ni Renny J.
At gusto ko rin lang abangan dito no, kung ano nga ba ang maiaambag na damage ng isang Vengeance sa Joy. Mamaya lamang kapag bumanat-banat na ang Bruno o kahit ang Martis na rin. But right now, it's still Echo holding the lead. At mukhang hahawakan nila yon hanggang ma-shutdown dito si Carl TZ. Ang tanong, hahayaan ba ng Echo yon dahil mukhang tuloy-tuloy lang ang Echo Express? Parang kung titignan mo yung galaw ng dalawang teams natin, nag-aabangan lang din talaga. Nagkataon for Echo, nakakasikir na sila ng kill. At saka yung emblem nga dito ni Carl TZ. So with the movement of Blacklist International, alam mo na meron din silang gustong plano. Pero parang hindi pa ito yung perfect time for them. Inaantay pa nila. Pero si Oheb dito namin flicker. Ginagkat pa nga Daddy JP with that Bloody Hunt. Kaya naman unstoppable na Carl TZ. At mukhang darating na rin dito mga players ng Blacklist International. Mapipilitan na lumayo na lang muna. Ultra fast na pagkakagat doon sa top lane. Man, grabe yun. Kinagat lang, tas sinaksak ng Martis. Ganun nakasakit si Carl TZ, man. Yep. Rapture, tapos burst damage. Wala na magawa dito yung Blacklist International to save Oheb. And kudos to JP. Maximum na range! Oh, speaking of JP, another hook na naman. And Sanji, with parang lumiko, bigla yung lambat. Grabe yun ah. Kakainin lang nakakita na nakokomand niya dito yung hook niya. But of course, yung interaction naman yun na mid-animation nung talon doon ni Sensui ay nahuli na siya. That's why naging funky lang yung itsura nung hook na yun. Pero yung commendable sa kanya sa may top lane kung saan yung pagka-flicker in niya kay Oheb na maximize niya yung maliit na range ng Bloody Hunt. So kung papansin mo, hindi talaga super point blank pero nahuli pa rin niya doon si Oheb. At kung titignan natin, no, lumobo ang gold lead na meron ng mga Orcas in this 7-minute game. Mag-6,000 na ang kalamangan ng Echo at nahihirapan na talaga ang Blacklist makahanap ng kanilang mga opportunities to burst down members coming in from Echo. In fact, hindi pa tayo nakakakita nung parang nung parang ulti na burst down talaga na tatlo silang pumapasok. Oh, parang nga naunahan kasi sila pagdating doon sa positioning. Probably inaantay. Kanina nakita natin is MVP to. Pitong MVP pala yung naglalaro dito sa ating game. Pero teka lang, parang meron tayong conceal na nakita kamuntikan na. Konting amba lang muna para sa mga players. Pero makakatore ng isa dito ang Echo. Now, makokontrol talaga ng Echo ang mapa. Pero may ganti naman si Agent Zero doon sa may bandang ibaba. Makakuha ng isang tore ang Blacklist. That's their first objective of this game. At yung kailangan ng Blacklist International, at least makapag-create ng space dito si Edward para medyo makabawi din si Oheb. And actually, itong si Haji. Important din as a mid laner, lalong-lalo na kapag kadita ka na maging source of damage na overwhelming na pwede kang where's the mga heroes. Like for example, si Sanji, pati si Benny Cutie, ang dapat estado ng laro para sa kanila ay lagi silang takot kay Haji. But as it stands, dahil mas maganda yung vision ng Echo, hindi makaharap ng magandang diskarte si Haji. Oy! Ay, merong divine judgment na gagawin doon. Meron bang burst ang side ng Blacklist International? Hindi na lang muna dahil makakatakas pa nga dito. Edward is gonna be down. At ang sakit ng mga bola-bola coming in from the pole from Benny Cutie. And 7-2 ang ating score. Ang ganda ng engage pero nagkaroon nata ng miscom sa Angulo Wolf. Hindi tumama yung full damage na inaabangan natin. At ang tumangkin nun is si Sanford, which is the Pakito. Maganda naman na nananalify nila yung XP lane. Pero nakita natin, not enough damage. May extra shields itong isang Pakito. At mukhang naka-atinas na din ata siya. Hindi ko lang entirely sure. Pero parang nakita natin yung kulay blue na bilog which indicates na meron siyang Athena shield. So, hindi siya yung target na gusto mo kung gusto mo mang-burst ng heroes. And yun yung kailangan i-self-correct dito ng Blacklist International. Tsaka parang no moment tayo, napansin natin for Blacklist International, somehow, na yung kalaban kasi nila nagdikit-dikit bigla. So parang yung damage nila nahati. Kasi wala talaga silang single target dito na hero. So kaya din pala, nagkadya din and kadita yung lineup nila. So tingnan natin kung anong mangyayari dahil meron pa namang mas malalaking objective na pwedeng kuhanin. First Lord of the game is up na rin. Echo ang mauuna around that area. Pakiramdam ko i-give na ng Blacklist International dahil madali naman tunawin ang level 1 Lord. But still, a Lord is a Lord at baka makakuha ng inhibitor turret ang Echo dito the moment that they're able to secure this. At libre na nga ata Wolf. This is the first Lord of the game going to Echo. Di nila kaya yung speed ni Carl TZ. Of course, nalunguan pa ni Benny Cutie. Immediately, papunta sa may gitna yung Echo. Dahil kung papansinin natin, gusto nilang pabilisin yung pag-clean nila ng mapa. Look at the minion wave. Hindi makahanap
ng pagfa-farman itong sila Oheb, itong si Haji. Lagi silang magkasama, Oo lagi nga. silang nag-share ng mga resources, which is not that good. Ang pinaka nakakalabas lang sa kanila dito si Edward, at ang only reason is Joy kasi siya. So siya lang yung may karapatan. Parang Na ito yung maikot-ikot. ito yung mga scenario na hindi magandang kasabi ang hating kapatid eh. No? Oh, wag, Totoo, mga gantong totoo. moment, hindi. Kailangan ko unahin yung sarili ko. Oo. Kaso yun yung pinaka-safe. Tama. Kaya parang yun na rin lang ang choice ng Blacklist. Now Echo with almost a 10K gold lead Wow. marching in. May Lord pa doon sa may bandang itaas. Ano kayang pwedeng gawin ng Blacklist dito para makadepensa? For Blacklist, mabilis lang kasi clear na mini-wave nila. So, probably ganun lang din naman yung gagawin. At pwede din nakuhanin muna si Sensui Lord, palilikuin. Pero tignan natin, meron ba hook? Okay, medyo wala tatama doon. Pero sa may top lane natin, meron din conceal si Energy at successfully madedepensahan. Ito, hila na sinasabi natin! Sakto, Oheb! Ay makakakuha ng kill. Ito na inaantay nilang pa isa-isa at makakadepensa pa nga. Torres sa top lane, unti-untiin ng Echo. Successfully masisira nila. At after nyan ay aalis na sila. One inhibitor down for Echo. Nakaisa naman ng Blacklist International, a crucial conceal play mula kay Rene J. But still, mission successful para sa Echo, makaisa ng inhibitor turret. Exactly. Dahil yung first Lord tapos nakakuha ka ng isang inhibitor turret, sobrang saya mo dun sa pangyayari na yun. And we can expect na yung Echo, i-control nila yung mapa afterwards. 80 seconds before the next Lord. At yung Lord na yan, meron na nung tinatawag na turret clash. Which is the least na Ready, namin nalaman. palaban na siya. Palaban na siya. Yun yung pangalan? Oh, turret clash. Exactly. Wow. Oh, ngayon ko lang din nalaman. Thank you so Oo. much sa Naggawa-gawa info. din lang ako ng Salamat. pangalan. Eh. Sabi ko, turret blessing. Ah, Turret pwede. blessing. Ito pala turret Minsan nga, clash. talon lang eh. Talon. May talon na. Tumalon na. Talon na. Tama. Ay, hindi. Yun yung si Lord. Yung Ah, ano. sorry. Yun. ano yung pumuputok yung Tore? Anong parang, pangalan? divine something defense eh. Wow. Meron na. Wow. Grabe ka Oo. talaga, idol. Okay. Kaya That is a wolf for you guys. iba. Hintayin natin yun maya-maya. Pero hindi pa kasi yun activated ngayon. Kaya naging madali para sa side ng Echo makapag-push doon sa may bandang itaas. Naku po. Hindi tatama ang knockout punch. Pero JP nag-aanap ng flicker. Gaga! Napakagandang kagat naman yan. Edward, na kanila makukuha. Tapos mabibilitan nila lumayo. Ay! Ang mga Ay! nakatakas, nakauwi. So buhay pa rin ang mga players at pwede pang dumepensa ang Blacklist International. Pero sabi din ng Echo, parang more on pressure lang ang kanilang ibibigay. Yun yung parang pinagpawisan ka na yun sa mga movie. Oo. Yung dumaan yung papatay sa'yo. Tapos nakahinga ka pa, nakapagtago ka sa locker. Ay, locker. Tama. Tama, laging sa mga horror movies. But I think si Sanford, baka naka-advance yung kanyang camera doon. Minsan yun yung nangyari. Kaya hindi niya nakita. Pero syempre, Ohebard, sobrang saya na nakataka siya doon. But overall, Blacklist International, hindi ganun kaganda. Nakikita na natin na hindi na ganun kakunat ito si Edward. Madali na siyang i-burst. And we did say na baka iba na lang yung Franco para mas maganda yung yun kasi talagang hard counter dun sa Joy. But they opted to ban yung Cho. At pinuproof ni JP na hindi lang Cho yung kanyang signature hero. Napakaganda ng performance niya with this Franco. Hindi lang pala pansipa. Pati rin yung Pangkain din. pangkain din. Pambingwit. Ay, pero medyo delikado dito. Speak of bingwit, mukhang meron tayong mabibingwit. Ginamit yung flicker, hinahabol. Dito si Rene J. Meron din naman time ang Echo, Cyclone Icon, C. Lahat ng gagamitin, kakapitan. At ang ibon ay lilipad pa rin. Okay, Ayan na. Eto na. 3, 2 seconds. 1. Sanford, masasalisihan na And naman. Rene J is alive! Kamunti ka na, nakatakas na. 2 beses nang nasalisihan si Sanford, pero 10,000 pa rin ang lamang ng Echo. It's gonna take more than that for Blacklist to come back from this game. Isang malupit na depensa. Gusto ko lang Yan ang kailangan nilang gawin. Gusto ko lang sabihin, sobrang intense na laban Sobrang natin. intense. Importante lahat, pati pag-TP, Pag-TP. inaabangan natin. The most intense TP of all time. Kasi 4-5 yung humahabol sa'yo. Talaga importante. Speaking of importante, Nako po. meron namang hook para dito kay JP. Si Sensui yung magiging target nila. Ginamit na Aray! nila the world. Tapos sarado mo pa with a decimate. Pero may bawi na din naman. Si Haji, the KDA machine, tries to defend their face. Pero sabi dito, ni Edward, papasok lang din with those electrifying beats. At ginamit na rin. Ay, ayun, ayun Pero may lang! bawi, dumedepensa pa rin. Pero Base story, lock! mapupunta sa Echo. This winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. It's going to be Echo taking game number 1 with a dominant 10K gold lead. Naging maganda man ang mga plays ng Blacklist International sa bandang dulo. Naging too late na. Yes, and for Echo, yung sinabi natin kung mabilis ba yung Echo Express